Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 14 ng Marso 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:30 ng umaga. Araw po ngayon ng Sabado. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa ginagawa ni Marcolita. Ang title ko po ngayon ay Bakit kasalanan sa Diyos ang ginagawa ni Marcolita? Opo, kasalanan po sa Diyos yan, yung kumakampi sa China o pinagtatanggol niya ang China. Kasalanan po yan. Yan po ang bibigyan ko ng emphasis dito. Maliban doon, kaninang umaga ay ang daming nagko-comment patungkol doon sa kakasuhan siya sa BIR. Opo, tama naman yun, nakakasuhan siya sa BIR kasi yung donation sa kanya ay hindi pala siya nagbayad ng tax. Opo, ay pero hindi yan ang topic ko ngayon, isisingit ko lang dito po sa Amerika, pag bumili ka ng bahay dito, halimbawa $500,000 ang halaga ng house and lot. Ganun dito eh. Usually general average yan, 500,000 to $750,000 ang isang bahay, house and lot. Ngayon, yan po ay babayaran mo ng 30 years. Of course, mag-down ka ng 60,000 ganyan o 100,000, pwede na yun. Minimum of 6% ang down payment eh. Pero kung minsan 10%, ginagawa na 20%. Ngayon, taon-taon na po yan, babayaran mo na yung tax kahit hindi pa sa'yo o kahit na nagbabayad ka pa nung hulugan. Taon-taon po. Kung 500,000 ang value, yung market value, yung pagkabili mo ay 10% noon o basta ang bayad dyan ay 5,000 per year. Nagbabayad ka dahil doon sa real property tax. Ngayon, sa ating mga income tax naman, yung mga sahod natin ay nagbabayad po tayo kasi kinakaltas na yan doon sa sahod natin automatic kinakaltas nung employer natin. Ay bakit ito si Marcolita, halimbawa lang na nakatanggap siya ng 12 million, ay unfair naman po kung wala siyang tax, hindi ba? Unfair po yun. Pwede niyang ibili yan ng bahay o oo, pero ay kailangan ay kung i-deposito man yan sa bangko ay dapat yung pagka-receive niya may tax na yun. Kasi income niya din yun Hindi ba? At pati pala yung nag-donate ay sa kanya ay magbabayad din ng tax. Aywan ko kung ano ang reglamento diyan. Pero unfair po talaga sa ordinaryong tao na isang kahig, isang tuka ay kinakaltasan yung salary niya, hindi ba? Kinakaltasan dahil nga income yun income tax nga Ay ngayon, ito si Marcolita, nagkaroon din siya ng income dahil may nagbigay sa kanya, may nagdonor sa kanya, hindi ba? Unfair po kung hindi niya binayaran ang tax niya Ayan po ang nakikita ko dyan. At napakadali pong i-resolve yan. Hindi ba? Yung bahay dyan sa Pilipinas, pagbili nyo, kahit nahulugan yan, ay nagbabayad ka na ng tax doon sa house and lot na binili mo. Ayan po, hindi ba? Kaya nga, ang gobyerno dito sa Amerika o dyan sa Pilipinas, gusto binibinta yung yung mga ari-arian o gumagalaw. Kasi nga, habang binibinta pala yan,
lumalaki yung market value. At simula na naman doon, mag-tax yan. Simula na naman ng tax. Kasi yung bahay dito na nabili namin ay ang tax lang niya ay wala pang 100 eh. Hindi, wala pang 500. Pero nung kami na ang bumili ay 5,000 na a year. Dahil nga inassist na nila yung market value, ganun po pala yan. Naku po, ay ang hirap po talaga, hindi ba? Pero hindi po yan ang topic natin. Ang topic natin ay yung pagkampi niya sa China o pagdepensa niya sa China, pagtatanggol niya sa China. Mali po yan. At kasalanan po yan sa Diyos. Opo. Ngayon, ay hayaan na natin yung hindi siya bumayad ng tax o hindi niya diniklara yung donation sa kanya. Ay sa kumilik naman yun, yung susi, patong-patong na nga ang kaso nito ni Marcolita At ang masama pa dyan ay pinagtatanggol pa ng INC. Pinagtatanggol nila, ay ginagapang nila. At yun ang nakikita ng mga tao ngayon. Kaya hindi mapatalsik ito si Marcolita sa Senado kasi ginagapang nila yan pero may hangganan din po yan. May hangganan kasi nga kung talagang mali na yan o kung talagang kasalanan yan ay parurusahan din po yan ng Diyos. Opo. Ngayon, punta na ngayon tayo dito. Ano ang kasalanan niya sa Diyos? Ganito po yan, dito sa Numbers 32, verse 23, ay tinalakay ko na po ito dati. Pero ngayon, dito lang ako mag-focus para maintindihan natin. Yung mga Israel po na galing ng Ehipto noon, ay kinausap sila ng Diyos po sa pamamagitan ni Moses. Ang sabi po sa kanila ng Diyos, ibibigay ko sa inyo yung lupang pangako, yang nga Israel dyan. Ibibigay niya yung lupa ng Israel. At paghahati-hatian niyo yan sa 12 tribes. Ngayon, pero, pag nahati-hatian nyo na yan, kasi ibibigay nga niya pag napaghati-hatian nyo na yan, may punta sa bandang northern, may sa southern, may sa eastern, may ganun po kasi 12 po ang tribo. Ngayon, pag may pagkakataon, sabi ng Diyos, na ang isang tribo ay kinukubkob o sinasalakay ng mga kaaway nila kasi papalayasin lang nila yung mga nakatira doon Pero bibigyan sila ng blessing ng Panginoon, mananalo sila. Mananalo po ang Israel sa gera. Kaya ganun, mapapalayas nila. Pero may time na magre-retaliate na naman yung mga pinalayas nila. At yun nga ang sitwasyon. Ang sabi ng Panginoon, pag may isang tribo na kinukubkob, ay iiwanan nyo yung tribo nyo, yung comfort zone nyo, iiwanan nyo, o yung itinalaga na lupa sa inyo, pansamantala, iiwanan nyo para tulungan nyo yung tribo na kinukubkob o yung sinasalakay. Yun po ang sabi ng Panginoon sa kanila. Obligado sila. That is their obligation to help their brother. Ayan po At ito nga, ang nakasulat dito sa Numbers 32, verse 23, but if you fail to do this, ang sabi ng Panginoon, ano yun? Pag hindi nila tinulungan ang kapatid nila na kinukubkob, pag hindi sila umalis doon sa comfort zone nila, ay kasi malaya na sila o maganda na ang mga ani nila o maganda na ang buhay nila, kaya nga comfort zone na sila Pag hindi nila inalisan yun para tulungan yung kapatid nila na sinasalakay, but if you fail to do this, you will be sinning against the Lord, and you may be sure that your sin will find you out. Ayan po, kasalanan po.
Although na ito ay sinabi sa mga Israel, ay pattern po yan bilang sa isang malayang bansa o kaya sa pattern yan sa mga kababayan, fellow citizens, hindi ba? Kung kinukubkub yung kabila, pupunta yung naandun sa dulo para tutulungan. Yun po ang payo ng Panginoon o ang palatuntunan ng Panginoon. Ngayon, ay ito si Marcolita, Pilipino ito ay bakit dun siya pumapanig sa China? Kaya kasalanan po yan Hindi lang yung hindi niya tinutulungan ang gobyerno, ang gobyernong Marcos, hindi ba? Hindi niya tinutulungan na nga, nililito pa niya ang mga tao, hindi ba? At kumakampi sa China. Kasalanan po yan. Basahin ko lang po ulit But if you fail to do this, you will be sinning against the Lord, and you may be sure that your sin will find you out. Yan po ang nakasulat sa Biblia. Pero basahin po natin ang kabuuan para ako kinuwento ko lang po sa inyo Pero ito mahahagip naman natin Kaya lang hindi maliwanag kasi nga yung ako nga nahihirapan ako Pero sige, ay basahin na lang po natin itataas ko lang po But we will arm ourselves for battle and go ahead of the Israelites until we have brought them to their place. Meanwhile, our women and children will live in fortified cities for protection from the inhabitants of the land. Ayan po ang kwento, hindi ba? Okay. We will not return to our home until each of the Israelites has received their inheritance. Ayan po ay siguro yan na yung itataboy nila yung mga tao doon Itataboy nila yung mga tao doon sa lupang pangako. Yan po ang nakikita ko diyan Now, we will not receive any inheritance with them on the other side of the Jordan because our inheritance has come to us in the east side of the Jordan. Ayan po. Pero ito yung boundary yung Jordan River. Ayan po wala daw silang doon. On the other side of the Jordan. Wala na silang pakialam doon. May border kasi yan may mga border Ngayon, then Moses said to them, if you will do this, if you will arm yourselves before the Lord for battle, and if all of you who are armed cross over the Jordan before the Lord until he has driven his enemy out before him, then when the land is subdued, ayan po ay ang description po dito yung battle po ito Hindi lang natin alam kung saan ito kasi nga hindi maliwanag masyado Pero kung pag-aralan nyo po ang Biblia ay yan po dito na tayo pupunta. Then when the land is subdued before the Lord, you may return and be free from your obligation to the Lord and to the Israel. And this land will be your possession before the Lord. Ayan po If the land is subdued, ang ibig sabihin, napayapa na o nanalo na sila dyan sa gira. Kung nanalo na sila, ang sabi ng Panginoon, you may return, babalik na sila dun sa original na tribo nila at mamuhay na sila ng mapayapa kasi nanalo na sila You may return to be free from your obligation to the Lord. O obligado pala sila hindi ba? To the Lord and to the Israel. Ayan po, hindi ba? Obligasyon natin na ipagtanggol natin ang ating bansa. Ayan po kaya ko kinuha ito. At obligasyon din natin sa Diyos na dahil yung Pilipinas ay ibinigay sa mga Pilipino, ay panatilihin natin yan. Ganun po yan. Wala po nangyayari dito sa mundo na hindi pinahintulutan ng Panginoon.
ay since na ang Pilipinas ay naandyan yan o ang mga Pilipino ay naandyan, ay pinahintulutan po ng Panginoon yan. O, ay yan ang ipagtanggol natin kung tayo ay sinasakop ng China o ng ibang bansa. Ayan po, mayroon pong obligasyon tayo sa Panginoon at saka sa kapwa natin Pilipino, yung mga kababayan natin. Kaya nga po pinili ko ito and this land will be your possession before the Lord. Pero ulitin ko lang when the land is subdued before the Lord, you may return. Hindi ba? Pwede na kayong bumalik doon sa mga pamilya nyo o doon sa comfort zone nyo o doon sa teritoryo nyo na ibinigay sa inyo, doon sa tribo nyo. And be free from your obligation to the Lord and to Israel. Ayan po Ngayon, ano ang ginagawa ni Marcolita? Ay ginugulo lang niya ang ang usapan hindi ba? Ginugulo lang niya at pumapanig pa siya sa China. Balikan ko lang po yung una ito but if you fail to do this, hindi ba? Ano yun? Kung hindi nyo pinagtanggol o ganyan kay Marcolita, hindi niya pinagtatanggol ang Pilipinas, ay you will be sinning against the Lord and you may be sure that your sin will find you out. Ayan po. Diyan po nakuha yan. Kaya sinasabi ko na itong ginagawa ni Marcolita ay kasalanan po sa Diyos yan. Dapat ang ipagtanggol niya ay ang Pilipinas, yung teritoryo ng Pilipinas o ang mga Pilipino. Aywan ko lang kung ilan ang bayad sa kanya o nanalo lang yan siguro dahil sa China, yung hukus-pukus ng China. Kasi nga, ang bumibilang lang ay machine hindi ba? Kaya siguro ganyan yan. Kung mapansin nyo, Robin Hood Padilla, ganun din parihong top-notcher yan, hindi ba? Ay baka yan ay produkto lang yan ng China. Kasi nga, napakadaling dayain ang computer. 3 tao lang dyan, 4 na tao, tapos na Whereas, kung ang bilangan ay gagawin sa presinto o manually, mahihirapan sila. Kung 100,000 ang presinto, kailangan nila ng tauhan na 100,000 times 7 na mga guns. Yun, mahihirapan sila. Kasi sa mga presinto, may mga guns din yan o may mga matitigas na tao na sinusunod din ng mga tao. Kaya hindi uubra yung mga guns nila. Baka kulang ang 7. Hindi ba? Kulang ang 7 na guns na guguluhin yung presinto. Isang presinto lang yun. Yung ang sinasabi ko kailangan niya ang 100,000 na guns times 7. Kasi may mga alalay din yan Kaya mahirap nilang lukuhin. At kung naka-record na, ay may record na. Hindi ba? Pwede nang balikan o pwede nang i-verify. Kaya ilakad po natin sa susunod na eleksyon ay huwag na yung computer ang bibilang. Manual na lang ang bibilang. Mano-mano o tao na lang ang bibilang. Kasi nga ganyan simula nung ganyan na mga walang kwenta na ang nagiging top-notcher natin hindi ba? Si Robin Hood Padilla at saka si Bungo pala, si Bungo. Pero nagtataka ako, bakit lumusot ito si Marcolita? Hindi ba? Nakakapagtaka po Kaya, kung noon ay hinahanga natin si Jovito Salonga, hindi ba? Si Arturo Tolentino, si Ninoy Aquino, na magagaling talaga, ay ngayon wala na 2-5 na lang Hindi ba? Mayroong iba na pero hindi pa rin papantay sa katangian nila Jovito Salonga. Opo. Yung mga dating mga senador. Ayan po At ito si Marcolita ay
Aywan ko lang ano, pero ipinaliwanag ko lang sa inyo na nagkakasala siya. Nagkakasala siya dahil hindi niya pinagtatanggol ang kanyang bansa. Ngayon, noon bata ako, ay iniisip ko, bakit may mga tao na handang mamatay sa bayan o sa kanyang pamilya o sa kanyang countryman. Hindi ba? Nagtataka ako noon. Pero pala ay may blessing pala yan sa Panginoon. Kaya yung mga heroes natin, yung mga heroes, hindi sila takot mamatay kung pinaglalaban nila ang karapatan ng bayan o ng bansa o pinagtatanggol nila ang fellow countryman. Hindi ba? Ayan po. Mayroon palang blessing sa Panginoon o mayroon palang kuman o advice sa Panginoon. Ayan po if you fail to do this, ang sabi uulitin ko na naman if you fail to do this, yon? Yung ipagtanggol ang iyong kababayan, ang inyong bansa at ang iyang mga teritoryo. Hindi ba? Ay niluluko lang naman ni Marcolita saan daw ang coordinates ay kalokohan po yan kasi ang coordinates ay isang point lang yan. Ay ang haba niyan. Ang haba po niyan At saka, niluluko lang talaga ang tao ni Marcolita. Wala daw na definition o wala daw marker o marking na hanggang saan. Ay putris ay kako nakasulat niyan na kung economic zone o exclusive economic zone ay 200 nautical miles from dalampasigan, from the seashore. Pagkuan naman, pag teritoryo talaga, 12 nautical miles from the seashore. Yung teritoryo talaga. Bakit hindi niya sinasabi yan? Hindi ba nagmamaang-maangan o niluluko niya ang sarili niya o gusto niyang lukuhin ang mga Pilipino? Wala daw marker o wala daw coordinates. Dapat ilagay. Mayroon na nga noon na kasulat na 200 nautical miles kung exclusive economic zone. Ngayon, kung saan ka nakabase o saan mong kunin o halimbawa, doon sa Baho de Masinloc, adi kukuha ka doon sa dalampasigan ng Masinloc. Hindi ba? Ganun lang po yan Bakit kukuha ka ng dalampasigan ng Bisaya? Hindi Ay mahaba po yan. Kaya nagtatanga-tangahan na lang At kasalanan po yan sa Panginoon. Diniskas ko na kahapon na ang kasinungalingan ay ayaw po ng Panginoon yan. At gusto pa niya ay parang yung discussion lang yan sa ang nauna, itlog o manok Ang gusto niya, uunahin daw na i-drawing muna. I-drawing muna sa mapa bago pag-usapan o bago ipaglaban ay hindi po nanggagaling po ang lahat ng bagay sa kaisipan. Lahat po, pati ang pangalan na Rodante Marcolita, nanggaling yan sa kaisipan ng kanyang magulang na ito ang ibibigay natin na pangalan kung lalaki. Hindi ba? Ganun lang po yan Kung babae, iba naman. Ganun po yan nanggagaling po sa kaisipan. Ngayon, yung West Philippine Sea ay maaring nanggaling yan sa kaisipan ng mga Pilipino o kaya ay kaisipan ni Pinoy at sinambit niya, kailangan po sambitin At kung sinasambit na, ayan na, sa susunod na malimbag ang ating mga libro, sa susunod na iimprinta ang mga mapa, na andyan na yan. Kasi nga, bata matanda, mga foreigner, mga Pilipino, ay sinasambit na Ganun po yan. Nauuna po talaga sa isipan o sa kathang isip. Ano ba ang sinasabi ni Marcolita? Dapat daw ay gawin mo na yung plano o gawin mo na ang panluluko lang po yan. Hindi po nauuna ang plano. Nauuna po ang kaisipan. Tapos pag-uusap-usapan yan, hindi ba?
sinasabi na ng mga bata na may West Philippine Sea, adi sa susunod na mapa yan, isusulat na yan ng mga cartographer. Hindi ba? Ngayon nga, mayroon na eh. Sa Google Earth, mayroon na eh. Kasi nga, ang navigation po, kung ano yung pinakamalapit na bansa, dun sila magre-reply. O, nasaan na kayo? Nasaan na ba ang bagyo? O, binabagyo ba kayo? Ay, nasaan kayo? Kailangan ibigay nila yung pinakamalapit na marker. At ang pinakamalapit ay halimbawa ang Luneta, hindi ba? Luneta. O naandito kami sa West Philippine Sea. Hindi nila gagamitin ang China o China Sea kasi malawak po yun eh. Mawawala yung magre-rescue. Ganun po yan. Academically o by analogy, mas ibibigay nila ang location nila yung pinakamalapit na yung reference, hindi ba? At yan nga, Philippines. Kasi hindi gumagalaw ang Philippines eh. O, naandito kami o sinasalanta kami ng bagyo. Malapit kami dito sa Pilipinas. Ganun po yan. Ay bakit ito naman si Marcolita ay babawalan mo yung mga kapitan ng barko na magsalita ng ganun? Hindi ah. Lalo na ngayon ay wala nang radio message, wala na eh, cellphone na lang yan eh, di ba? Oh, wala na yung radio operator, wala na. Yung isang barkada ko na radio operator sa barko, Simon, sabi niya, wala na akong trabaho ngayon. Bakit kako? Ang bata mo pa? Batang-bata ka pa kako eh, nagbabarko ka kako. Bakit wala ka ng trabaho? Ay radio operator, sabi niya, wala nang radio operator. Ganun ba? Cellphone ang ginagamit kanya ngayon? Hindi ba? O, ay kinukuha daw siya ay sa ibang posisyon, ayaw na niya. Yun. Yun lang ang maikwento ko sa inyo. Ano? Kaya nga, hindi mo maialis yung kung magme-message sila, ay saan ba kayo? Saan na ba ang bagyo? O, ay kasi nga, oras-oras na po yan eh. Kung nasa distress sila, opo, oras-oras po ang tawag nila. Ngayon, kung normal lang, everyday, tumatawag po ang kapitan. Pero pag under distress, kailangan every hour na yan, tumatawag na doon sa shipping lines o doon sa may-ari ng barko. Kasi nga, ay kung i-rescue sila, alam kung saan ang location nila. At hindi po pwedeng alisin yun na andito na kami sa West Philippine Sea. O, bakit gagamitin niya ang sinang Thailand o sinang Japan? Hindi ah. Sinang China Sea? Hindi ah. Kung naandyan na siya malapit sa Subic, ay gagamitin niya yun. Ganun po yan, ano? Ay ito si Marcolita, ay bakit daw ginagamit natin ang kalukuhan po yan eh. Kalukuhan. Hindi ba? I-identify mo ang location mo, pinakamalapit na marker o pinakamalapit na known reference. Ayan po ano, kaya ito si Marcolita, kalukuhan lang itong ginagawa na ito eh. Pero hindi bali ano, pagbabayaran niya yan dahil nga ay sinabi ko na ano, kasalanan po sa Panginoon yan. Opo ano, at mga kababayan, mga minamahal, dalayan ko po sa ating pakikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. At muli, mga kababayan, mga minamahal, isa magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.